So bakit lumabas si Manong Chavit Singson? Ano po ang kanyang mga ibinunyag? No? Actually, alam ko na po ang mga ilang sasabihin niya sapagkat there were already 2 meetings. Hindi ko na po sasabihin sino mga kasama ko, pero naiimbitahan po ako ni Manong Chavit Singson at ang grupo ng Bangon Sambayanan para magpaliwanag siya kung bakit siya nagagalit sa nangyayaring kalagayang ito ng pagkukunwari at pagka-diskarte ni Marcos to play innocent, na hindi siya kunwari involved si Marcos Jr. dito sa malawakang paglaganap ng pandarambong pangungurakot sa pondo ng bayan. So alam ko na yung ibang sasabihin niya kasi nagmi-meeting nga po kami, no? Joy G. Subalit kahapon may iba pa siyang mga binanggit na hindi ko narinig sa kanya. And by the way, habang nandun si Manong Chavit Singson, dumating po kahapon bago magsimula ang media briefing ni Governor Chavit Singson, ang dating Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines at isa sa mga kinikilala at nirerespeto ng mga retired generals na, no, at naging National Security Advisor ni Pangulong Duterte. Walang iba kundi si General Hermogenes Esperon. Naging Vice Chairperson po ito at nakatrabaho ko sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Nandun po siya, magkakasama kami sa isang mesa. Kasama niya po ang former Defense Secretary sa panahon ni Pangulong Duterte, si General Delfin Lorenzana. Ayan. So we were having a discussion kung saan patutungo ito. Ano ang magiging kahihinatnan nitong paglalantad na ngayon ni Governor Chavit Singson kasabay ng mangyayari na malawakang pagkilos ng mga mamamayan bukas po dito sa Pilipinas, September 21, na tumutuligsa at lumalaban sa malubhang panunumbalik at pag-iral ng pandarambong at korupsyon under the Marcos government. Ayan. So sasabihin ko rin mamaya towards the end, before po tayo magtapos ng ating live, ano po yung mga napag-usapan namin nila General Hermogenes Esperon, the former National Security Advisor of former President Duterte, and kay General Lorenzana, the former Defense Secretary ni Pangulong Duterte din. Okay. Una, sinabi ni Governor Chavit Singson na kung mayroong unang imbestigahan ang Kongreso, lalo na ang Senate Blue Ribbon Committee, at pati itong ICI o yung tinatawag na Independent Commission for the Infrastructure Review na kinabibilangan ni Baguio City Mayor Magalong, kung mayroong dapat tuntunin the trail of corruption, the trail of anomaly and cover-up, walang iba kundi ang Ilocos Norte. Ayun. Sapagkat according to Governor Chavit Singson, ang mga kontraktor na kumpanya na pagmamay-ari ng kontrobersyal at notorious sa kasindikatuhan ng mga kontrata, itong Diskaya Couple, 4 na mga kumpanya nila, kontraktor nila Sandro Marcos at na mga proyekto nila Bongbong Marcos na infrastructure projects, including flood control projects sa Ilocos Norte. Ayan. Eh bakit tahimik? Bakit nagmamaang-maangan at nagkukunwa-kunwari ang inosente si Congressman Sandro Marcos at ang tatay niya na si Bongbong Marcos Jr.? Why are they trying to appear as if they are not involved? But no less than Governor Chavit Singson ang nagkumpirma na hindi pwedeng maghugas kamay at maging parang Poncio Pilato si Marcos Jr. at ang kanyang anak na si Sandro Marcos, sapagkat ang mga notorious na mga contractors kagaya ng mga Diskaya ay nagkaroon din po ng questionable at maanomaliyang mga proyekto na ang kinokontrata nila, mga proyekto ni Sandro Marcos at nila Bongbong Marcos. Dinagdagan pa ni former Lawag City Mayor Michael Kion na pinsan po ito nila Bongbong Marcos at nila Amy Marcos, sapagkat ang nanay yata ni Michael Kion ay kapatid po
ni Ferdinand Marcos Sr. Sabi po ni Mayor Michael Quiones na dati sa Lawag City na nilabanan ng mga Marcos, nila Bongbong Marcos, sapagkat inilagay nila ang malaking kontratista nila na naging mayor ngayon ng Lawag City. Nagbanggit po ito si former Lawag City Mayor Michael Quiones na pinsan nila Bongbong Marcos Jr., uncle ni Sandro Marcos, na ang pinakamalaking kontratista sa mga illegal at maanomaliyang mga kontrata dyan, walang iba si Sandro Marcos at si Bongbong Marcos Jr. As per public revelations ng taong bayan o sa taong bayan ni Governor Chavit Singson. Dito natin masusubukan ang simbahan Katolika, lalo na ang Roman Catholic Church at ang kanilang mga obispo at mga pare, at itong kulukoy na si Kiko D na pamangkin ni Chris Aquino at apo ni Cory Aquino sa kanilang sinasabi na hindi nila ipinapanawagan ang pag-resign ni Marcos Jr. Sapagkat ang papalit si Sara Duterte ayon sa saligang batas, no? O ito ngayon. Alam ito ni Aimee, yet wala siyang ginagawa. Agree. Graciela Flores, I agree to that, no? Alam niya rin ito. Kung alam na ni Manong Chavit Singson, si Aimee Marcos pa? Yes. So, dito natin makikita ang makipot, makitid, at may pansariling interes na agenda ng EDSA rally nila ng taong simbahan ng Romano Katoliko, nitong mga trillion march nila, because they are not sincerely and seriously addressing na ang mastermind pala at ang punong salarin sa paglaganap ng pandarambong na ito is not only Martin Romualdez and his cohorts of the gang of syndicates na mga kongresistang magnanakaw at mga buaya. Si Marcos pala mismo at ang anak niya, according kay Manong Chavit Singson, ay direktang nai-involve sa mga kontratista kagaya ni Diskaya. And most likely, hindi po malayo na ang operatiba ni Marcos at ni Sandro, sinanay niya. ang asawa ni Marcos, si Lisa Araneta. So ito ngayon ay challenge kina Mayor Magalong at dito sa mga may integridad pa naman sana at mayroong matinong record na mga nagbubuo o bumubuo dito sa Independent Commission for Infrastructure na binuo ni Marcos Jr. Ang challenge ngayon, simulan nyo sa lugar ni Marcos Jr. at ni Sandro Marcos, kung saan nandun pala ang mga anomalya at mga questionable na mga kontrata na ngayon ay naibubunyag dyan sa Senate Blue Ribbon Committee at natutumbok na rin mismo ng DPWH na sila ang isa sa pasimuno ng malalaking mga kontrata, itong grupo ng mga Diskaya. And they happen to be part ng tinatawag nating grupo ng mga sindikato na kontraktor na ngayon ay naibubunyag po ni Governor Chavit Singson na sila ay involved din sa pangungontrata sa proyekto ni Marcos. That's number one, revelation. So, hindi po tama at hindi tugma sa katotohanan ang gagawing rally ng mga Roman Catholic Church dyan sa EDSA People Power Monument, although kami nasa EDSA din, dito kami sa EDSA Junction, sa harap ng EDSA Shrine, i-occupy namin ang kalsada dyan, sa umaga pa lang ng September 21, daluyong ng mamamayan. Pag-usapan natin mamaya, But, itong mga grupo ng komunista, CPP, NPA, NDF front organizations, Bayan, Bayan Muna, KMU, Gabriela, Anak Bayan, Kabataan Party, mga urban operatives po ito ang mga namumuno dito na bahagi ng CPP, NPA, NDF. Ngayon, itong mga hilaw na komunista like Akbayan Group, ni Larissa Hontivirus, itong ni Boy Ngiwi, si Sindanya, si Boy Ngiwi yung sa may nagbabastos kay Pangulong Duterte noon sa House of Representatives. Ang grupo ng Dilaw and Pink Zombies, nagsama-sama sa Roman Catholic Church Group, CBCP, mga pari at madre. Ang panawagan nila, basic lang daw, tuligsain ang panunumbalik at paglaganap
ng malubhang korupsyon at pandarambong. Pero hindi nila ina-address ang pinakasentrong usapin ay ang pagiging mastermind, ang pagiging punong salaring kriminal ni Marcos Jr. at ng kanyang anak na involved din pala dito at ni Martin Romualdez. This is a criminal syndicate conspiracy type of operations. The way Manong Chavit, Governor Chavit Singson revealed it that way kahapon. Hindi lang siya passionate magsalita. Hindi lang kasi may edad na nga rin po, medyo hindi rin siya makabuelo, no? But ang kanyang revelations were very telling that indeed ang lahat ng ginagawa ngayon ni Marcos, sabi ni if you say, boy, magkano na kaya naipon ni Sandro Marcos? Nako, bilyon na siguro din. So young and yet so corrupt, no, mga kababayan. Subalit, pinagtatakpan ito ng mga kaalyado ni Marcos at ni Romualdez, kagaya ng Simbahan Katolika, kagaya ng mga komunistang urban operatives at mga party list groups nila, kagaya ng mga hilaw na komunista at mga dilawan group nila Hontiveros at nila Laila de Lima. Pinagtatakpan po nila ang katotohanan na ang pinakabuod at sentro ng korupsyon at pandarambong ay nagsisimula kay Marcos. At si Romualdez is a major conspirator player. Kasabwat, but Romualdez, Saldico, Don Gonzales, and the rest of the gang na mga ito ay mga tauhan lang dito sa conspiratorial game ng panunumbalik ng pangungurakot at pandarambong sa kaban ng bayan.